Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Meicho Ami from Japan. Leo. This reading is for you. Marami tayong card. Hindi ako magpapatumpak-tumpak. Tumpak ba? Magpapatumpit-tumpit pala. Tingnan natin na iyong May 2026. Tingnan natin. Leo. May 2026 po. Ano mga pwedeng malaman ni Leo? Leo. Show me. Siyempre, unahin natin itong iyong, okay. Meron kang redo talaga, no? Okay. So, iba sa inyo is maaring nahando yung point na ikaw or in a family situation, pwedeng nahando sa point na yun is maaring magkakaroon ng mga travel or you need to travel, no? Maraming klase kayo ibig sabihin ng travel, pero i-explain ko sa inyo. Yan, magkakaroon ng mga traveling, malayo man o malapit iyan sa iba sa inyo. Ito is yung pagtahak ng mga journey. Also, di sa air sign kasi to, no? Kasi aeroplano siya. Ibig sabihin, di sa Aquarius, Gemini, and Libra. No? Pwedeng connected ka sa kanila. Pwedeng nahandoon sa point na yun. O so, di sa travel, di sa journey situation, ibig sabihin may mga journey na tatahakin ng iba sa inyo, mga Leo. And may mga bagong direksyon or may mga ipaprogress or may mga movement na magaganap o mangyayari sa inyo. Dito rin kasi is also, kasi dito yung mga ano, di ba ito? Ito is pag-unlad, no? Hando yung point na may mga bagay o sitwasyon na kailangan mo paunlarin sa buhay mo, Leo, no? Pwedeng sa pera, sa physical, sa emotional, pwedeng nahando sa point na yun. Kung sa aspeto yun, or trabaho mo man yan, no? Nahando yung point na yun. Kailangan mong gumalaw o kailangan mong paunlarin. No, ito is pag-unlad din, pag-unlad. And also sa iba sa inyo is may mga paglipat, pwedeng paglipat ng trabaho, paglipat ng place, paglipat ng ganito, ganyan, may mga ganung sitwasyon kung saan paglipat 'yan. Itama yung mga dapat itama, no? Isaayos yung mga dapat isaayos. Ito rin yung pagbabago ng mga pananaw kasi ito sa kinabukasan. O hindi sa ano kasi to eh. To, di ba, yama yan? Ano ba to? Bundok, di ba? Yun. Yan yung mga obstacle. Kumbaga, hindi yun yung pagtahak ng, parang may mga obstacle ka na malalakpasan doon sa point din na yun. And then, basta magtiwala ka lang daw sa mga proseso na pwedeng maganap o mangyari by this May. Yan, focus lang sa iyong mga layunin. Tsaka magkaroon ka doon ng mga clarity sa mga bagay, kung ano yung mga pufokusan mo. Kasi why nandito siya, di ba? Parang tatawid ka talaga siya doon sa sitwasyon. Yun, move on. And ito yung mga ano, ito career change tong iba sa inyo. Pwedeng na doon yung may mga career change ka na gagawin, na may mga bagong experience ka na mga mararanasan sa iba sa inyo, no? By this, ano, mahilig ba kayo sa pinya? Yan, baka iba sa inyo, you have a vacation with a Hawaii, yung may mga desert, Canada, may pwedeng na doon sa iba, no? Mga Japan, yan, may flying situation ako na nakikita sa iba sa inyo. Sa iba dito, personal nyo to ha. Ibig sabihin, sa iyo is may mga personal situation na kailangan na napalaguin mo raw. Halimbawa, mag-exercise, practicing, o yung mga bagay-bagay kung ano man yan, palaguin yung mga dapat, palaguin at paunlarin. And emotional sensitivity, ito yung sitwasyon, pwedeng ikaw rin to, no? Pwedeng handong ka sa point, may mga pinagdadaanan ka, o may mga pagdadaanan ka na medyo nagiging emotional, no? Nahandong sa point. Or nahandong din yung point na pwedeng may tao na medyo sensitive siya ngayon or may mga lungkot na pinagdadaanan. Ikaw man ito or someone who's connected sa'yo, siguro we need to respect na lang din kasi we don't need to judge someone din kasi na ganun siya kasi yun siya, 'di ba? Hindi yung point na yun. Or sa sarili mo din, sa nakita ko dito, this is your gift to become a sensitivity because you have meron ka kasing ano, purity spirit ano pagdating sa iyo, Leo. Ang nakikita ko sa iyo. And syempre, yun, magtiwala ka lang din sa sarili mo at saka kung sino may mga tao na to na connected sa iyo, pagkatiwalaan mo lang din sila sa nakikita ko sa iyo dito. Honor and respect, ano? Yan ang nakikita ko dito sa iyo and sa iyong ang iyong ano is you have a world strength, inner
inner strength. Ito yung lakas ng loob mo, no? Ikaw to is your animal today. Ay, this month. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Lakas ng loob, may mga hamon na pagdadaanan o pinagdadaanan. Tulad nitong sensitivity yan. Sa iba sa inyo, ito yung may mga tandaan mo na palagi na ikaw is may kakayahan. No? May kakayahan ka kung paano mo i-handle yung mga ito. Yan, yung mga iyan. Kasi nagiging ganito ka, di ba? Or magiging ganyan ka. Or may tao na ako-connect sa iyo na ganyan yung emotion niya. Nakakita ko dito. And ito yung sinasabi dito na, alam mo yung sinasabi kasi we have the emotional sensitivity, di ba? Don't judge someone sa kung sino siya, no? Pwede kasi may mga pinagdadaanan lang siya or ganun. Ito rin sinasabi dito, when it comes to a wolf, is step back ka ng isa and then tsaka mo siya siya sa atin. Kumbaga, no, tama ba to? Kailangan ba to? Ano ba yun? Para magkaroon ka rin din ng clarity, no? Pwede rito sa sarili mo, no? Sa sarili mo, kumbaga, huwag kang masyadong maging pabigla-bigla. Ang the point kasi dito is huwag padalos-dalos, huwag pabigla-bigla. Yun ang pinaka-the point dito, no? Kumbaga, gamitin mo yung iyong eyes. Kung titingnan mo dito kasi nakatingin, naka-point kasi yung eyes ni Wolf, no? Parang ano lang, stoplight. Stop, look, and listen. Parang nandun sa point na yun. Kung saan aspeto ng buhay mo yan, kailangan mong gamitin masyado, no? Why? Siguro handun yung point kasi na magiging padalos-dalos ka, magiging emotional ka. Siguro may mga point na sinasabi sa'yo na pwedeng maging ganun yung situation, kaya mag-step back ka and then look very carefully. Parang nandun sa point na yun, ano? Siya sa atin mo at tingnan muli ang mga pagbabago o yung mga paniniwala mo, kumaga baguhin, parang nandun sa point na yun, ang nakikita ko sa'yo dito, no? Yun ang pinaka-need mo this time. Ako nakikita, di ba may travel ka, di ba meron ka dito? Parang nandun sa point, step back. Halimbawa sa physical mo, step back. O kailangan mo na bang mag-let go? Kailangan mo na bang i-process to? Tingnan mo yung sarili mo, humarap ka sa salamin, parang nandun sa point na yun, di ba? Yun, ano yung kailangan ko pa unlirin sa sarili ko? Kausapin mo rin yung sarili mo, pero wag naman maging krong-krong, no? Tingin ka sa salamin, kausapin mo sarili mo, ano mo yung kailangan ko pa unlarin sa sarili ko? Ganyan, ganyan, ganyan. And you will see, parang nandito yun, makikita mo yun kasi nandito yung mata ni Wolf. Makikita at makikita mo yung mga dapat mong ayusin, mga dapat mong i-progress sa buhay mo, no? Tignan mo, meron ka rin bear dito, o yan, di ba? Strength din siya. This is you eh. Ikaw yan, strength. No, ayun ang sinasabi dito. Tama na, dito rin si open-minded, oh. Si zebra, oh. Diba? Kaya sinasabi dito, when it comes to emotional sensitivity, is open-minded, at saka transformation is needed, oh. May taong nagbabago, ah. May taong magbabago. And we have the union. Eto na nga yun, ang pinaka-the best sa lahat sa'yo, Leo, no? Union. Pwede magkakaroon ng mga union situation. Pwedeng relationship yan, family connected, yan. Magkakaroon ng mga yung friendship mo man yan. Magkakaroon ng mga union, no? Also, sa iba naman sa inyo, is nahadun ka sa point that you will back sa iyong divine soul, no? Parang matatauhan ka ata, parang nandun sa point na yun, or magkakaroon ka ng enlightenment in some aspect of your life, pwedeng nahandoon sa point na yun. Sa iba sa inyo, may mga ano ka na, i-growth ka na sa sarili mo, no? Pwedeng spiritual growth, pwedeng sa physical mo, sa kung saan man yan, pwedeng sa pera mo, handun na yung mga growth situation. And also, andito rin si miraculous event, di ba? That begin when you least expect it. Kumbaga, don't expect too much kasi the more na mag-expect ka ng too much, the more na magiging hungry ka. Kaya di ba sabi ko dito, step back ang sinasabi ni Wolf and think very carefully at baguhin mo yung mga dapat baguhin, di ba? Nandun yung point na yun. And you will be growth. No, nandun yung point na yun. So, iba siya yung magkakaroon ng mga union situation and the miraculous nga, di ba? Counterpart is a miraculous event that begins. May mga miraculous situation happen into your life. Ang sinasabi rin dito sa iyo, congratulations. Ito man ito eh. Ito. And the sign. Ay, parang magkakaano siya, no? Okay, may mga sign na ibibigay sa iyo si universe, no?
Pwedeng by the repeating number, sa mga makikita mo, sa mga pader-pader, sa mga tao na nakakausap mo, sa iyong panaginip, pwedeng doon sa point na yon. Yun. Ito yung magkakaroon ka ng mga pagsisiyasat na doon ka sa point na yon. Ito na yun eh. Magkakaroon ka ng mga pagsisiyasat sa mga bagay-bagay. Sa mga pangyayari, pwedeng sa family mo, pwedeng sa sarili mo, pwedeng sa trabaho mo, ganyan, sa mga nasa paligid mo, sa mga situation, ganyan. O mga magaganap sa buhay. Andun yung point na yon. Meron din mga coincidence na pwedeng maganap o mangyari. Pwedeng sa'yo o sa family mo, hando sa point na yun, ano. Kaya rin siguro sinasabi dito na may mga coincident na magaganap o mangyayari, Leo, pero huwag kang masyadong magiging pabigla-bigla, step back, huwag kang masyadong padalos-dalos ng sitwasyon, baka may matamaan ka, yung mga ganong sitwasyon, baka may masaktan ka, or pwede rin sa sarili mo ito ha, pwedeng doon sa point na yun. Kaya, yun ang sinasabi dito. Tsaka yung sa mga red flag, also the sign kasi is the red flag, yung mga red flag situation, ganyan. Yung wag na lang maging patolero. Yan, may mga sign na ibibigay sa iyo si universe, kaya mas mag-focus ka doon sa sign na iyon, ano, dahil maaring iyon is makatulong sa iyo. Yun yung mga sign na iyan. And we have the money. Oh, di ba may obstacle ka? Kasi ito obstacle yan. Di ba? Kaya tingnan mo to. Di ba obstacle to, di ba matigas to? Yan, obstacle yan. Blockage yan. Ibig sabihin, ito, di ba matigas dito? Blockage. Ibig sabihin, itong blockage na ito, handito si Wolf, di ba? Ito yung blockage, ito si Wolf. Anong gagawin mo dito sa obstacle yan, sa blockage na yan? Ipupush mo ba siya? Hindi, halimbawa, kaya mo siya. Pipilitin mo ba siya na i-push o nang hindi mo pinag-isipan? Kaya nga, di ba dito, pag-isipan mo na may step back and think at baguhin yung nasa utak o baguhin yung pananaw sa kinabukasan, pwedeng nandun sa point, bago mo siya i-push forward, di ba? Nandun yung point na yon. Make a sign, parang nandun sa point na yon, i-explain ko ha, make a sign, o halimbawa, tingin ka muna sa paligid. Pag-isipan mo munang maigi yung sitwasyon. Ano dapat kong gawin, ganyan, dapat pa ganito, dapat ganyan. Nandun ka sa point na yon. Yun ang sinasabi, you have to set back. No? Yun yung sinasabi ko kanina pa, na huwag padalos-dalos. No? Yung sinasabi. Pero nito progression. No? Yan, take a step only in one. Humakbang ka ng isa, parang ikot ka na lang din. Tapos, dalawang step pabalik. Ganon. Ang sinasabi dito, no? Yan. Kaya nandun sa point na may mga balakid sa buhay na mararanasan o nararanasan ngayon. Siyempre, nagkamot ng sa ilong si ate. Sorry. Yan, sa yugto ng buhay mo. Kung paulit-ulit na may mga nagaganap o nangyayari sa buhay mo this time, is ando yung point na talaga may mga bagay ka talaga na babaguhin. May mga bagay ka talaga na kailangan mo i-progress sa buhay mo, no? Yan. Kasi, the more na paulit-ulit mong ginagawa ang isang bagay o ikaw rin yung blockage ng nangyayari sa buhay mo, hindi mo makikita at the end yung magandang resulta nun eh. Kaya kailangan pag-isipan mo maigi lahat ng hakbang mo sa buhay mo, no? Yun ang nakikita ko dito. Kaya by the May, maari may mga balakid o may mga obstacle na kailangan siyasatin mo ng maigi para hindi mag-mess, no? O kung may mga bagay na kailangan talaga na i-progress mo na siya. No? Kung sa spiritual, physical, emotional, pera, trabaho, or relationship man yan, ano, na handong sa point na iyon. May mga bagay na kailangan baguhin, change o pananaw sa kinabukasan, kung ano man yan, mga sinabi ko ha, kasi ito is makakatulong sa inyo. Alam nyo, hindi ako nagbibigay sa inyo ng negative, nagbibigay ako sa inyo ng mga dapat yung gawin. Kaso yung iba lang, sana maintindihan nyo rin, ano, kaysa kasi na nakakadinig kayo ng, well, I don't want to explain.
Kasi it's your choice. And syempre, Leo, handito rin yung may mga sabi ko sa'yo, may mga something need to let go, diba? Something are best let go and let the universe work it out its divine time. Nandun yung point na, halimbawa, nag-away kayo ng kapatid mo, diba? Pero pinipilit mo siya na ganito, ganyan, 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 ganyan. Huwag mo siyang pilitin kasi handito yung emotional sensitivity eh. Diba? Halimbawa lang yun kasi hindi mo alam eh, diba? Yung mga pinagdadaanan niya o hindi natin alam yung pinagdaanan kung sino man, mga ganun. Or kung it comes sa sarili mo, di mo? Diba? Also, this is you din kasi sa sarili mo, ano ba yung nagiging balakid mo sa sarili mo? Bakit ganyan yung life mo? Bakit ganyan pa yung pera mo? Bakit ba ganyan yung body mo? O kaya bakit ganyan yung trabaho mo, di ba? Ganun. Kumbaga, make a new step na situation. Pero wag pa bigla-bigla. Diba? Focus on the things of value. No? Nahandoon yung point na iyon. And sa iba naman sa inyo is maaring nahandun yung point na may mga spirituality. Pwedeng nahandun yung point na marami kayong mga, ano yun, yung mga money, yung mga ganito, pampaswerte. Ganyan. Yung mga nakapagpapa-attract when it comes to money, ganyan. Yung iba sa inyo is you are a tarot leader, healer, advisor, reader, or anything within the occult. Yan. Roles like spiritually advisor. Medyo ito, siguro hindi ito yung inyong profession sa iba or malakas yung inyong intuition. Yan. Dito kasi sa iba sa inyo is may mga bagay ka pa daw na madi-discover sa sarili mo. Pwede ba sa inyo businessman kayo or you have something need to renew, renewal, 'di ba? Sabi ko sa iyo. And may mga iba sa inyo is may mga tatahakin kayo na journey in life, kayo. May mga movement ako na nakikita sa iyo, Leo. And syempre, we have the chain of event that will affect your life. Parang nahandito siya, Kung saan man to, pwedeng nahandun din yung point na may mga nakakadena ka pa dun sa sitwasyon or may mga sitwasyon by the may na magiging mabigat o may mga burden situation. Kaya sinasabi dito, stop, pagpabigla-bigla, ganyan, ganyan, ganyan. Pwedeng it will affect you. No? Pwedeng nahado sa point na yon. And nandito rin yung point si Will. Pero ito kasi si Will is may mga sitwasyon na nagkakaroon ng mga indecision situation or nagkakaroon ng mga paulit-ulit na sitwasyon. Tulad ng sabi ko kanina, di ba, hindi nyo makikita ang isang sitwasyon nyo sa buhay nyo if paulit-ulit nyo itong ginagawa or paulit-ulit itong nangyayari na hindi nyo kayo natututo. Hindi nyo makikita yung magandang result. Kaya ang nakikita ko dito is nahandun ka sa point na may mga bagay o sitwasyon na pwedeng naulit na at mauulit muli ngayon. Pwedeng nahandun sa point na yun, Or may mga uulitin ka na naman na sitwasyon. Halimbawa, pumasok ka, tinamad ka, pumasok ka, tinamad ka, pumasok ka, tinamad ka. Pwedeng nahandun sa point na yun. Kung any situation in life, pwedeng sa relationship din kasi yan, Sa iba sa inyo. And love, deep affection, and caring. Nandun yung point na maaring merong tao na magbibigay ng pagmamahal at caring sa'yo or ikaw ang magbibigay nito kasi nandito rin si aeroplano, Pwedeng nandun sa point na yun. Pagdating dito when it comes to a heart is nandito yung point na may tao na medyo malungkot ang nakikita ko dito at may burden na pinadaanan o may bigat na nararamdaman. When it comes to emotional sensitivity, nandito yung point na iyon. Sa iba sa inyo, ganun din kayo, Sa iba, kasi there's a blockage or setback. Pwedeng may mga sitwasyon na nahahata ka ng nakaraan or you still in a change situation. Pwedeng nahado sa point na yon. And we have the broken ring, parting of the way, either romance or a business. When it comes to your business, trabaho, or ano man yung ginagawa mo, kung boss ka man, ganyan, handi sa point na maaring hindi nagiging good in some aspect of your life, pwedeng nagiging matumal when it comes to a business, sa trabaho, or pwedeng nagkakaroon ng mga shortage ng mga oras, ganyan, mas madami ang holiday, o kaya naman is yun, matumal kumbaga, Kung sa tao naman ito, is pwede rin ito na sitwasyon na may tao na mangangako o nangako sa iyo na hindi niya matupad-tupad o hindi matupad, Kung sa sarili mo naman ito, kasi dito ka rin naman, kung sa sarili mo ito, nandun sa point na nangangako ka minsan sa sarili mo na hindi mo kayang panindigan. Pwedeng nandun sa point na yan,
sa iba sa inyo. Kaya focus lang din kayo sa mga pagbabago sa buhay. And beware of a great pride. Pwedeng may mga tao, hindi naman nawawala ito sa'yo, no? Yan yung mga tao na may mga masasabi sa'yo, ayaw sa'yo, galit sa'yo, matataas ang pride, or may tao na medyo may pagkamayabang din kasi ito, no, when it comes to peacock, no, sa nakikita ko sa ito. Pwede rin na may mga malapit sa'yo, kapatid, anak, magulang, karelasyon, or someone who's connected sa'yo kasi we have the heart din sa nakikita ko dito. Yan, medyo mataas yung pride niya. Pwedeng hindi siya nakikinig, matigas ang ulo, ganyan. Papasok sa tenga, lalabas sa kabilang tenga. Pwedeng doon sa point na yun. Parang kahit na sabihan mo is paulit-ulit yung ginagawa yung situation, ano, pwedeng doon sa point na yun. Or pwedeng ikaw rin ito kasi nandito rin yung sa taas. And syempre, mag-ingat ka na lang ano, sa mga ganyan. Kung titingnan ko sa iyo dito, kung ipapasok kita dito ha, well, sa'yo naman to, kung ipapasok ko sa dito, handito yung point of great pride mo na, ay gagawin ko na ito, paninindigan ko to, ganyan, or you need, no, or you need, kasi wag mong gawin yung will na ito. Kasi why? Kasi sabi ko sa iyo, di ba, pag naging padalos-dalos o pagbila-bigla at hindi ka nagkaroon ng pagbabago and progressing into your life, is magiging broken ring ka. No? Kaya mag-ingat na lang din kayo. I-let go yung mga dapat na pwedeng ika-burden, ikabigat na sitwasyon, wag nang ulitin ang mga naganap o nangyari. Focus to a good health, good lifestyle, healthy lifestyle, no? Kumbaga, pag-angat din kasi ito, 'di ba, nagbuka yung buntot niya. And we have the turkey, someone is behaving stupidly. Ay, nako po, ayan na nga. Hindi naman nawala yan sa'yo, Leo, eh, no? Yan. Yung mga tao talaga na peacock and turkey at broken ring. Yan. Pwede may makapagpapabroke ng iyong heart or makakaramdam ka ng painful. Kaya may mga, kung sino man itong mga turkey na to, hay, nako po. Ba't ang dami naman ito, ate? And maybe you are dealing or relationship with a man with a dark complexion or hair. Pwedeng ikaw ito or pwedeng someone who's connected sa iyo na pwedeng siya si turkey, si peacock, or si broken ring, or ito. Kasi malapit ito eh. No, malapit ito sa, kasi handito ang heart. Ibig sabihin, malapit ito sa puso mo. No, pwede yung mga nabanggit ko is siya iyon. No, or kung ikaw ay lalaki, pwedeng ikaw, yung mga nabanggit ko, ikaw ito. Pwedeng nahando sa point na yun, no? And, ang dami namang card nito. Siguro nahulog to ng anak ko. Kasi naglaro sila dito eh. News is on the way. Meron kang marireceive na news. Pero, ang nakikita ko dito, may news ka na marireceive, pero hindi maganda. Pwede ikakagulat, ikakashock, o ikabibigla mo ito. Kaya handito rin si obstacle. But, handito si emotional sensitivity. Okay? Huwag pa dalos-dalos. Step back, think very carefully, i-progress, baguhin ang mga pananaw sa kinabukasan. Isipin mo munang maigi, no? Ibig sabihin, setback, no? Nandun yung point na yun. Ganon din kala turkey tsaka kay peacock, or dito sa lalaki na to. Kung ano may mga, kasi hindi to maganda, no? Pwede may mga bad news situation, ako na nakikita sa iba sa inyo, na parating. Sana wag naman ganon kalaki, no? Sa iba sa inyo. What else do we need to know? Tingnan natin eh. Ang energy mo by the... Sorry ha kung mahaba ito ha. Energy mo. Okay. When it comes sa iyong energy, sa iyong energy, by this May, ang nakikita ko sa iyo dito is, meron ka mga bagay na sisiya sa atin. Nandun ka sa point na yun. May mga bagay ka na sisiya sa atin na parang hahanapan mo siya ng clarity. Parang nandun sa point na yun, no? May mga sitwasyon ka na iisipin na you want to work it out. Nandun sa point, may mga bagay ka na either pa-practice gusto mong i-develop, na doon yung point ng energy mo sa nakita ko dito.
may mga sitwasyon din na may mga time daw na ma-unproductive ka. Siguro hoping wag naman sana, no, na halimbawa gusto mong i-force yung bagay tas hindi mo magagawa, i-force mo hindi mo magagawa, pero pwedeng nahandoon sa point na yon sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo is meron kayong hihintayin o may mga paghihintay na sitwasyon into your life, pwedeng nahandoon sa point na yun, ano, akong nakikita sa iyo. Magkakaroon ka rin daw ng either maybe doubt sa kausap mo or may tao na magda-doubt sa iyo. Sa iba sa inyo, yun yung nakikita ko na energy. Energy mo, it's more on thinking kasi ito eh. It's more on working out something into your life. Pwedeng nahandol sa... Pwede rin siya na ano, na may marireceive ka talaga na hindi magandang communication, news, or ano ba yun? Pagsasalita, pwedeng nahandol sa point na yun. Ako nakikita sa iba siya. Pwede rin na may mga bagay na malilito ka, ganyan. May mga bagay na magkakaroon ng mga missed opportunities, pwedeng nandun sa point na yun. Ako nakikita dito. O kaya is mas more kang magiging more on quiet this time. O sa iba ha, pwedeng nandun sa point. Parang mas gagawin mo yung gusto mong gawin. Magpo-focus ka sa work mo, magpo-focus ka sa sarili mo, magpo-focus ka sa mga ginagawa mo, parang nandun ka sa point. Kaysa sa magdadaldal ka, makipagkwentuhan ka, makipagtsikahan ka, parang hindi ka gano'n, ano. Yung iba sa inyo, parang nandun ka sa point of silent mode situation. Uy, hintay. Alam mo yung pag inayos mo tapos nasira ulit, di ba? Parating. Ano po ito? Ano po yung Three of Wands? Okay, ang parating sa iyo. Parating sa iyo, Leo, by this May, ang nakikita ko sa iyo dito is merong mga bagay ka raw na sitwasyon na dati hindi mo siya nagawa eh. May mga bagay na hindi mo siya nagawa noon, this time gagawin mo na siya. Yun na nakikita ko sa iyo na parating sa iyo, no? Yan, para may mga imumove ka na na situation. Sa nakita ko, parang nandun yung you putting your effort sa bagay na yun. Yun na nakikita ko sa iyo dito. Parang ready ka na nagawin yung sitwasyon na yun. Kasi parang hindi mo siya nagawa in the past month or in the past week na yan. Sa nakikita ko dito, and this time you are ready na gawin yung bagay o sitwasyon para magkakaroon ka ng clarity. O so parating din sa'yo kasi is magkakaroon ka ng communication sa isang tao na may distance. Pwedeng kapatid mo, magulang mo, karelasyon mo, kung nasa ang baryo o bansa man siya, no? Or ikaw ang ko-connect nito. Parating din sa iyo dito, magkakaroon ka ng disappointment. Ganun, magkakaroon ka daw ng disappointment in life. Hindi ko alam why. Pwedeng manggagaling ito sa isang lalaki. Pwedeng manggagaling sa isang lalaki. Yung disappointment na yon. Or sa iba naman sa inyo is meron akong nakikita na baka may mga times na magiging mapaparanoid ka. Sana wag ikaw. Yun, may mga time na kasi may tao rin na magsisinungaling eh. May tao rin na magiging very defensive or may tao na magiging rude or bastos, parang ganon. May tao na medyo ano siya eh, hindi ko lang alam why, parang paniniwalain ka niya sa gusto niyang sabihin niya sa'yo. Ganun. Halimbawa, meron siyang 1,000 pesos pero alam mo may 1,000 pesos siya. Pero sasabihin niya, hindi, 500 lang. Talagang 500 lang talaga. Halimbawa, may ginawa siyang masama. Well, di ko naman ginawa yun. Wala man ako sinabi. Halimbawa, gano'n. Halimbawa, sinabi niya, basta kung ano man yun, basta paniniwalaan ka niya sa gusto niyang sabihin sa'yo. No? Andun yung point na iyon. Or may tao na magiging
sarcastic, mga ganyan. Ako nakikita dito. Handun din yung pag-iwas no? Dapat iwasan. Iwas ka na lang sa mataong ganun, ha? Alam mo, minsan hindi ko alam kung magbibigay ba ako ng warning or magbibigay na lang ba ako ng good news o ng news. Kasi marami kasi nagre-reklamo. Alam mo yun? Ayaw nyo ng gusto nyo talaga puro good news lang. Paano nyo malalaman yung outcome nun? Paano kung yung outcome nun, na-scam ka pala? Diba? Ang hirap magtimpla ng kape, no? Sabay ka. Galileo. Okay, ang dapat mong iwasan. Okay, you have the King Pentacles. Okay, dapat mong and the Empress, oh. Empress and the Empress, oh. Taong buntis? May taong buntis? Or mabubuntis? Sa iba naman sa inyo, Leo, is ang sinasabi dito is may mga bagay na kailangan mo talagang i-develop. Pwede rin ito sa pera, ganyan, sa sarili mo, actually, sa iba sa inyo, yan. Develop, ito parang sinabi ko kanina yun, no? Develop yung mga dapat i-develop sa buhay. Yan, magkakaroon nga talaga ng renewal or something need to renew sa iba sa inyo, sa nakikita ko sa iyo dito. Iwasan mo syempre yung mga tao na alam mo yung mga tao na kala mo sila yung hari, the king, kala mo sila yung mas marunong sa'yo, sila yung mas nakakaalam sa'yo, tuturuan ka nila, sasabihan ka nila, pero wala naman silang alam dun, di ba? Yung sasabihan ka nila, parang nahandit si Turkey sa kasi Pika, kung may mga sasabihin sa'yo, pero hindi ka naman talaga nila kakilala. Siguro mas maganda umiwas ka na lang din sa kanila, no? Sa nakita ko, sa mga tao na selfish lang kasi yung may masabi lang din kasi yung mga yan. Tsaka, ma-stagnant ka or yung tamarin ka, iwasan mo na lang din yon. Kung may mga bagay talaga na kailangan na i-develop or gawin, i-pursue, gawin mo, no, Leo, yun ang sinasabi rin dito sa iba sa inyo. Tingnan natin ang iyong money. Yung mga taong manggagamit, yan yung pwede kang maloko. Money. Ayun lang. Ayun lang. Tingnan natin. Wow. Okay. Pagdating sa iyong money mo, Leo, sa money mo magiging maganda, oh. There's a growth coming when it comes to your money. Sa nakita ko, siguro nahadot ka na sa point na mas magiging more on focusing ka this time, no? By this May. Sa nakita ko, yes, there's a growth kasi of the Ten of Pentacles din. There's a growth, may magandang magiging resulta pagdating sa iyong kaparehan this time. Sa iba sa inyo, may mga hinihintay daw kayo. Sa nakikita ko dito, handun na rin yung point of progressing, when it comes to a money. Fortunate outcome, the blessing, tsaka yung hardship o yung mga difficulties ng buhay pagdating sa pera is magtatapos o may mga pagtatapos. Ibig sabihin, mas magiging magaan, mas magiging maganda yung flow, ganyan, may mga situation na blessings coming ang nakikita ko dito sa iyo. Yan, mas lalago o magkakaroon ng paglago pagdating sa iyong kaperahan. Sa iba sa inyo is nado yung point na mas magiging more mag-explore ka kasi na mag-explore this time no, ng mga bagay-bagay, how to grow your money. Pwedeng na sa may mga bagay sa iba sa inyo na actionan mo na, ganyan. Andun din yung point na, anak, andun din yung point na may mga sitwasyon na parang may ipiprepare ka, hindi ko alam why, kung ano ipiprepare mo. Siguro mag-iipon ka ng pera kasi meron kang paghahandaan o pinaghahandaan na sitwasyon, pwedeng na doon sa point na yun, no? And then also, this a beautiful outcome din kasi ito, no? Sa nakita ko dito. This a beautiful outcome and tsaka may mga bago ka daw na experience na gagawin connected ang pera. Siguro exploration ito, no? Yan. Iba dito baka traveling or mga union talaga, pwedeng na doon sa point na yun.
may mga imo-moving ahead ka pagdating sa iyong kaperahan. It's more on growth and good result din kasi ako nakikita dito. Congratulations sa iyo kasi may blessing ka. Yung sa prosperity to ha, sa pera. Kung titignan mo dito King of Pentacles, iba, maaaring iba sa inyo kasi meron kayong mga sariling leadership or may mga pinamumunuan kayo or may business kayo, malaki o maliit yan. Pwedeng nahandoon sa point na yun. Happiness and joy when it comes to your money. Yon. Arigato namaste, God bless.